Magandang hapon po muli sa inyong lahat and let me greet you all. Happy New Year! So hopefully you guys are all doing well. Namiss ko kayo for quite a while there and welcome to Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I'm your host today, Jesse Bernales, and let me welcome you in today's fantastic and amazing episode. And thank you all for always, if I may just put it that way, in supporting Zion on air. So meron lang po akong tatlong lambing, as I call it, di ba? May lambing tayo parate. One, please like today's episode. Ayan, so pusuan nyo lamang, put that thumbs up, or whatever is gonna work for you, please do that. So please like, and also don't forget to share. Yan, kailangan sinishare natin to and tag your friends. So tatlong bagay lang yan. Like, share, and tag your friends for today's episode. At dahil ngayon ang ating first episode for the year 2025, we're gonna do some quick shout out. Yung mga maaga nating nanood, yung mga nag-comments kagad, highlight natin yan. Si Nanay Ellie, magandang hapon po sa Nanay Ellie. Good afternoon from Zion alam ko na sa palangan si Nanay Ellie, no? Maraming salamat for always joining us. At si Ate Celine, magandang hapon din po sa iyo, Ate Celine. And of course, si Pastor Bong, magandang hapon sa iyo, Pastor Bong. Thank you very much for watching with us again. So please do tag and keep those comments running so that we can be, para ma-feel natin kahit man virtually kung nasaan ka man bahagi ng Pilipinas. At minsan naman, di ba, yung iba wala sa Pilipinas, iba nasa ibang bansa, pwede naman yan. So umaga, tanghali at gabi, kami nandito kasama niyo po sa episode na ito na Zion on Air. Yan, babatingin ko rin po, magandang hapon din sa iyo, Kuya Ruben. Maraming salamat for joining us this afternoon. Sige. But bago ang lahat, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panimulang panalangin para sa ating episode na ito. Heavenly Father, maraming salamat po muli for giving us another year to serve you and to have an opportunity to be of use in your ministry. Father, I pray, Lord, for today's episode, please work in the hearts of those listening right now. Please work in the internet, and of course, Lord, please work in the testimony, Lord, of our guest today. Father, more than anything, we would like to praise you and glorify you in today's episode, and we ask for your forgiveness for the sins that we have done. In Jesus' name we pray, Amen. So again, during today's episode, wag po kayo mahihiya. In case po meron kayong question or meron po kayong clarification, just wanna get that comment running, please just post it up in our comment section sa Facebook po natin. So without further ado, let's get in our today's episode. As the new year unfolds, we want the best of ourselves and our loved ones. Siyempre, gusto natin yan, di ba? Kaya nga New Year. And traditionally, yung mga sa Filipinos, we resort to charms, fortune, and even luck, if I may use that term, to make it through. But in today's episode, we're gonna be talking about, ano nga ba sinasabi ng Bible about the future and the blessings it holds. Now, our guest for today, meron tayong nakakatuwa and very interesting story kasi he used to be an albularyo before to becoming a soldier for the Lord now. Without further ado, magandang hapon sa iyo, Pastor Henry Olivar of Living Water Baptist Mission in Luzon. Magandang hapon sa iyo, Pastor Henry. How are you this afternoon, sir? Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyo po, preacher. And of course, kay Pastor Bong, magandang hapon po. And of course, sa ating bishop, kung nanonood man po siya. That's right. So magandang hapon sa iyo, Pastor Henry. At gusto ko lang po mag-shoutout din kay Deacon Ansel. Maraming salamat po for helping Pastor Henry and accommodating him today sa ating episode na to. Ayan. So kamusta ka, Pastor Henry? Parang kinakabahan ka? So relax ka lang. Tayo nag-uusap lamang. Babati muna tayo ng konti, Pastor Henry. Ipapakita natin sa screen yung mga bumati sa atin. Ayan, si Ma'am Aji po actually ay nanonood all the way from Dubai. So magandang umaga po, magandang hapon sa iyo dyan, no, Aji as well. At meron din po tayong babati rin po. Si Ma'am Cory ay nanonood. Maraming salamat, Ma'am Cory. And of course, marami po sa inyo nanonood. Continue liking, tagging, and sharing today's episode. Sige, Pastor Henry, wala na po tayo ito pag-uusapan. Let's jump right into it. Maraming nakakakilala po sa inyo, but for the sake of those knowing you for the first time, let's know, ano po ba ang inyong salvation testimony, Pastor Henry? Paano po ba kayo nakakilala sa Panginoon? How did that happen, Pastor Henry? Ako po, way back 2002, ako po, May 14, 2002, nakakilala po ako sa Panginoon sa pamamagitan po ng hindi inaasahang bakasyon kasi po before
Nagbakasyon ako sa Apayao sa aking kuya na kung hindi ko tatanong, ako po may kapatid na pastor sa Apayao sa may Kalinga. Ayan. So, nasama po ako sa isang camp. Ayan. So, sa camp na yon, sumama ako. And then doon, may isang intern pastor or graduating na Bible school student na nag-share sa akin. Dahil among those na mga Ilocano na kasama, ako lang yung Tagalog. So, siya lang yung inassign sa akin na mag-share. And natatanda ko pa, palubog na yung araw noon, alas 4 ng hapon, I think, sa tabing dagat. So, doon niya ako sineran. Sabi niya, alam mo ba na ang tao ay mapupunta ng impyerno dahil sa kasalanan. So, nagkaroon na kami conversation na gano'n. Sabi ko, hindi ko po alam na mapupunta ako ng impyerno at saka ayoko pupunta ng impyerno kasi sabi ko, sakristan ako eh. Sabi ko gano'n at saka wala naman ako ginagawang masama. So, pinaunawa niya sa akin yung ganong sinasabi sa Bible and then doon ko naunawaan na kailangan ko ng kaligtasan. Doon ako tumanggap sa Panginoon. After 3 days, nabaptize po ako noon. So yun. Ang galing po, Pastor Henry. Ano? Gusto ko yung term na sinabi mo na hindi inaasahang panahon. Bakit, Pastor Henry? Parang, was it like, what was the theme or attitude ba there? Nasabi mo parang, I'm not gonna listen. Why was that a surprise for you, Pastor Henry? Kasi po, preacher, dadagdag ko na rin sa story. Ako kasi yung kabataan noon na ayoko mag-aral talaga. Lagi kong kinikwento to sa mga preachings ko. Ako yung kabataan na ayaw ko mag-aral kasi ang mother ko noon, labandero lang, tapos namamlansya lang. Doon lang kami binubuhay ng mother ko, tapos ang baon ko lang, 10 piso lang. Pero 10 piso na yun, pinagko-computer ko pa yun. Hanggang sa nasira yung pag-aaral ko. Tapos, nung nasira pag-aaral ko, yung kuya kong pastor, nagpunta ng Manila. Nung nagpunta siya ng Manila, sabi niya, ano ginagawa mo? Kasi ako yung bunso kapatid panganay po yun. Apo. Sabi ko, wala, ayoko na mag-aral, ayoko na pumasok, kaya tamad na ako. And then, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa sabi ko, ano ba naman? Usual lang na naiinis sa kuya dahil nakikialam nga. Sabi ko, ayoko talaga pumasok. Sabi niya, hindi, pupunta ako sa school. Tapos doon, sa inis ko, pinagbuntunan ko yung pamangkin ko na anak niya. So parang, I think kinurot ko yata yun or something. Parang gano'n. Doon nagsimula. Doon na-realize ko, mali yung ginawa ko. So, instead na mag-sorry, lumapit ako sa kuya ko. Sabi ko, kuya, uuwi na ba kayo ng Apayao? Sabi niya, oo. Sabi ko, gusto kong magbakasyon. Sabi niya, sige, sama ka, wala problema. So, doon nagsimula. So, nagbakasyon kami. Kaya lang, nung matatapos na yung bakasyon ko, gusto kong umuwi. Kung bumalik na ng Manila, kaya lang, it so happen na umattend ako ng Baptist Church doon na kamag-anak naman ng hipag ko, yung asawa ng pastor doon. Kaya lang, ang nangyari, paano ba, ikikwento ko I have this, hindi naman, pero may nakasyan kasi ako doon sa probinsya. Okay. So, that time, sabi ko, parang gusto ko i-postpone yung pag-uwi ko. Parang dito na muna ako kasi sabi niya mag-aaral siya. Sabi ko, naisip-isip ko, ano kaya kung dito na ako mag-aaral? Sabi ko. Yeah. And sinabi ko sa kuya ko, kuya, pwede ba ako dito na ituloy pag-aaral? Kasi sa Manila, ayaw ka mag-aaral eh. So, opo. Pwede naman, sige, susuportahan kita. Ganun. Tapos, habang inaantay ko yung pasukan, dumating na yung camp. Ayun. So, ako yung kabataan na talagang ayaw ko mag-aral. At I remember nung umattend ako, may dala pa akong, balisong eh. Alam mo yung siga-sigaan ng konti. Ganun ang itsura ko noon. Wow. So, yung pastor doon sa probinsya, sabi niya, pwede ko bang mahiram yung balisong mo? Kasi gagamitin ko pang putulan ng talis. Pinahiram ko naman. Kaya lang yung balisong na hindi na bumalikan. So, okay lang naman. Kaya lang, eventually, no first day ko doon sa camp, na-enjoy ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa nung second day, doon na ako na-share.
ng salvation. Kaya masasabi kong hindi inaasahan kasi wala namang plano talaga na sumama sa mga ganun eh. At Right. hindi ko talaga siya na sumama sa ganun. At doon ko na-realize may plano pala ang Diyos sa buhay ko talaga. Pero Pastor Henry, nakakatuwa po yun ha. Kasi parang if you think about it, the Lord really works in His own ways, to really bring you into salvation. Pero what made you change, Pastor Henry? Kasi syempre, di ba, sabi mo, thank you for being honest with that. Ni balisong ka pandala. Parang, pag niloloko-loko, I don't know, hopefully you're not gonna use it, pero it's there. Pero what made your heart soft enough doon sa camp na yun? I'm like, man, this is the day. This is what I need. What was that? Na preaching ba yan, Pastor Henry? Or what was that scene in that camp that really made you decide, na, you know what, I need to accept Christ as my Savior? Wala, pero na-realize ko lang na hindi pala sapat yung kabaitan. Hindi pala sapat na member ka ng isang simbahan o so-called na naglilingkod ka sa Lord kasi sa Kristanya ako. Kasi yun ang thinking ko eh. I remember, bago pa ako umalis ng Manila, sabi ko pa doon sa pare, sabi ko, Father, sabi ko, pahiram ako ng Bible kasi ganoon na talaga ako. Yeah. Na religious na boy na medyo salbay, sabi nga nila, ganun talaga. So, yun ang inano ko na, sabi ko, hindi pala sapat. Kasi sabi sa Bible, lahat daw makasalanan eh. So, doon ko na-realize, kailangan ko talagang maligtas. Kasi baka mamaya, babantay ako bukas, kaya mabunta ko ng impyerno, ayoko rin, sabi ko ganun. So, sinigurado ko na nung araw na yun na tumanggap sa Panginoon talaga. And that is amazing, Pastor Henry. Again, this is an encouragement to both of those who's working in the young people po, no? Kasi ibig sabihin, your labor is not in vain. Like Pastor Henry here, di ba? Who knew that that's gonna be the day of your salvation? And of course, yung mga kaibigan natin, di ba? Don't be tired inviting young people at lahat kasi you never know. Maybe that is the day that they're gonna meet the Lord. At saka maidagdag ko lang po, yes po, yung kuya ko, hindi siya sumupok sa akin na kasi may dala akong Bible from Catholic and then tinatanong ko siya, kuya, paano ba to? Sinishare niya ko, pero hindi talaga, hindi pumapasok sa akin yung mga sinishare niya. So, hindi siya tumitigil hanggang sa doon ko na naliwanagan doon sa camp na yun, yung salvation. Galing, yung seed, no, Pastor Henry, yung buto na naitanim, of God, seed of God. Yes, so, yun. Galing. Pastor Henry, sige, thank you for sharing that. Bati muna tayo, Pastor Henry. Batiin natin si Kuya Mark Borbes watching also from DXP. Magandang hapon sa iyo dyan. Kuya Mark, you are doing well. Bati ba tayo? May nakita ako dito, Pastor Henry. Sabi ni Sir Marcos Antonio, kabado daw po kayo, Pastor Henry. Kaibigan ko po yan. Alam niya yan, kabado. Ayan, tapos bati din po tayo. No? Again, maraming salamat sa mga nanonood po. Again, don't forget to like and tag your friends po at magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikita ko, dami po nagtatag, nakakatuwa. Just keep on doing that. And if you have any questions po or anything you want me to read for Pastor Henry, we'll be more than glad to that. Now, let's go further, Pastor Henry. Okay, being saved, umattend ka ng camp dun sa camp where you met the Lord as your personal Savior when you accepted Jesus in your heart. Pero pastor ka ngayon, Pastor Henry. Those are two different. Knowing the Lord and answering the call for a full-time ministry. Paano naman nangyari yun, Pastor Henry? How did that happen? Kasi nung na-save ako, bumalik ako ng Manila, and then napunta ako sa Living Water Baptist Church dito sa may Lacson pa. So may church dyan na Living Water pa. Hindi pa yung sa Santa Mesa. So, ayun, fast forward, habang nag-churches ako, dumaan din ako sa backsliding stage ng pagka-Kristiyano. At sa biyaya ng Panginoon, nakabalik pa rin po. At nung nakabalik po ako, ang sinama ko sa church, bukod sa wife ko, is yung kaibigan ko, si Pastor Jonathan Iglesia. So, isa yun sa mga naging bunga natin sa Panginoon pagbalik ko sa kalooban ng Lord. And then, nung na-save siya, naging worker siya ng church, and then nakita ko siya na nagsisimula siya ng gawain, ng Bible study. Sabi ko, yung bunga ko, nagsisimula ng gawain, nag-Bible study. Sabi ko,
parang may mali. Sabi ko, dapat, ako yung nakikita ng Bible study. Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Nag-desire ako sa Lord na magkaroon ng Bible study hanggang sa, ang ginagawa ko pa noon, bumaback up muna ako sa may gawain sa may Paranaque, sa gawain ko natin doon. So, bumaback up muna ako doon. Nakasama ko si Pastor Marty Loyola. So, then muna ako nagsimula na-train ako sa ganung setup. Kaya lang, ako kasi ang background po ng family namin is lumaki ako na wala ang father ko. Lumaki na wala ang father ko and then nagpakita siya after how many years na may family na ako. So, nakita ko yun, sabi ko pa, saan ba kayo nakatira? So, nalaman ko na sa Muson, sa may San Jose del Monte. So, sabi ko, papunta ako doon, dadalawin kita. So, dinalaw ko siya. Nung dinalaw ko siya, nakita ko yung mga kapatid ko doon. Sabi nila kapatid sa labas, pero sabi ko, wala akong pakialam ko kapatid sa labas, basta kapatid ko yan. At kung kapatid ko sa labas, dapat pumasok sila kasi malamig sa labas. Hindi na papasukin. So yun lang nangyari. So sabi ko, paano kayo mag-Bible study tayo? Kasi yung heart ko, iba na yung tinatakbi ng heart ko. Sabi ko pwede ba tayo mag-Bible study rito? Sabi niya, pwede naman. So, doon kami nagsimula. Ayun na. Tapos, hindi masyadong malayo sa Luzon, may isang barangay doon na may kaibigan ako from Manila na sabi niya, pare, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang. Sabi niya, pastor ka na yan? Sabi ko, hindi pa. Ano pala ako? By that time, deacon pala ako. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, gusto mo mag-meet tayo minsan? Sabi niya, yung friend ko na yon na nung nangyari na yon, sabi ko, sige, meet tayo. Kinamusta ko siya. Habang may Bible study kami doon sa Muson, sabi ko, in-offeran ko siya ng Bible study. Sabi ko, pare, gusto mo mag-Bible study tayo? Sabi niya, sige, kasi yung friend ko na yon, actually, babata ko na rin siya, may sakit na siya. So, sabi niya, gusto ko ma-sharean ko rin yung mga kamag-anak ko. Sabi ko, tama, mag-Bible study tayo. So, Friday, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko na yon. Monday, namatay siya. So, namatay siya. Sabi ko, patay na. Sabi ko, mukhang mapaparnada pa yung Bible study yata. So, sabay-sabay yun. Hanggang sa nangyari, sabi ko, inopen ko yung Bible study doon sa isang barangay from doon sa Luzon, sa isang barangay, inopen ko. Sabi ko, okay, sabi ko may Bible study. Natutuwa ako kasi nagsisimula na yung Bible study. Tapos, ang nangyari, yung father ko naman, nagkasakit, namatay din. Sabi ko, pambihira. Mukhang kailangan kami mamatay para may masimulang gawa. Huwag naman. So, dumalaw yung kuya ko na pastor doon sa Apayao. Sabi niya, ang daming tao dito. Sabi niya, ano kaya kung magpastor ka dito? Sabi ko, ano pa pastor? Ayoko magpastor. Sabi ko, okay na ako doon sa patugtog lang sa church kasi by that time ako pa yung nagpa-piano sa church. Okay na ako sa ganun. Okay na yung naka-back up lang ako sa sa Paranaque. Masaya na ako sa ganun. Ayoko magpastor. Kaya lang, after that night, after how many days na sinasabi, parang umaalingaw mo sa akin yung tanong sa akin ng kuya ko. Sabi ko, oo. Sabi ko, bakit nga parang sabi ko, pagka hindi ako nagturo doon, sino magtuturo sa kanila? Sabi ko, Lord, yung burden ko, sabi ko, Lord, ano ba to? Calling mo ba sa akin to? So sabi ko, sagutin niyo naman ako. Hindi ako mapanatag by that time. Hindi kasi ako yung preacher yung tinawag ng Lord sa, yung usual na, yung mass na invitation sa mga preaching. Nakipag-usap ako ng personal sa Lord para sagutin niya ako na, Lord, sabi ko, ano ba tong mo sa akin? Sabi ko, bakit parang hindi ako magpakali? And then binuksan ko yung Bible randomly, nabuksan ko ang Romans chapter 10 na yung ni Paul na prayer niya sa Israel na ma-save. And then sabi nga doon sa may bandang I think 14 o 13 yata yun, sabi niya, paano sila masasave kung walang mag-preach? Paano sila maniniwala kung walang mag-preach? At paano sila
makakapakinig kung walang preacher. By that time, ang office ko noon, preacher na. Kasi from day ko, naging preacher. Sabi ko, tama po, preacher ako. Kung pastor po sinabi, hindi ba ako magpapastor? So, preacher, sabi doon, paano sila makakapakinig kung walang preacher? So, sabi ko, doon ang usap ang Lord sa akin. Sige po, kung tatawagin niyo po ako. Ako naman sabi ko, kahit kailan naman po, hindi naman po ako humihindi kung Lord ang tatawag, sabi ko gano'n. At yun, hanggang sa nagkaroon kami ng conversation ni Bishop na sabi niya, saan mo gusto, sa Parañaque or sa Luzon. Kasi ang ginagawa ko po noon, pag may Bible study sa Parañaque, sa Luzon, tatakbo ako ng Saturday papuntang Parañaque. So, north to south po yung ginagawa namin ni Pastor MJ. So, sabi ko, ayoko naman pong sabihin ayoko naman pong sabihin na mas gusto ko po sa Luzon kasi baka sabihin niyo po, inaano ko kasi most of mga audience po natin doon o congregation doon is mga kapatid pamangkin ko. So sabi niya, sa palagay mo ba, pagka tinawag ka sa Luzon, tingin mo hindi Diyos ang tumawag sa'yo. So doon ako naimas ko sana, sige, sundin ko na yung tawag ng Lord sa akin and personal na calling sa akin ng Lord na wala namang ibang magtuturo dyan kundi ikaw. Total, preacher ka naman. So, doon nagsimula. So, hanggang sa last December 2023, na-ordain tayo bilang pastor sa biyaya ng Panginoon. So, yun pa ang nangyari. Amen. Nakakatuwa, Pastor Henry, kasi it became real to you, no? Yung tawag. Kasi iba yun no? Parang yung... Personal. Exactly, personal. And you were able to determine talaga, Pastor Henry, na this is really for you. So habang ikaw yung nagkasalita, Pastor Henry, sabi ko, saan ba yung Luzon? Parang Parañaque kasi alam ko yan. Dito lang yan. Taga Parañaque ako, Pastor Henry. So alam ko. Pero yung Luzon, tinignan ko pa, ito pala ay nasa bandang San Jose del Monte. Tama ba? Yes, opo. Yes po. Ang biro nga ni Bishop, katabi lang po yun ng Visayas. Ng Visayas. Luzon, Visayas, tsaka Mindanao po kasi yan. Ay, nakakatawa yan, Pastor Henry. Galing po kay Bishop po yan. Luzon, Visayas at Mindanao. Yes po. Hindi po, ano po siya, parang pinaka-sentro ng San Jose del Monte. Yun nga po, nakita ko nga po. Pero Pastor Henry, nahati na pala siya nang hindi na to Metro Manila. Ang Luzon po. Luzon. Metro Manila pa rin ba? Hindi. Bulacan pa rin po siya. Kaya lang, yung Luzon kasi sobrang laki niya. Nahati siya sa Luzon East, Luzon West, Luzon South, tsaka Luzon proper. So, 4 na siya. Got it. So, napakalaki, no, Pastor Henry. So, sabihin, that means the field is big as well. And that is what we're gonna be praying you for. Now, pag-usapan naman natin ito, Pastor Henry. So, una, pinag-usapan natin mula sa batang may balisong na umattend ng camp at ikaw ay na-convert. So dahil na ikaw ay naging Christian, nakilala mo si Jesus sa isang camp. Tapos kinento mo sa amin yung storya na ikaw ay naging pastor dahil nakita mo yung the field is big and there's a lot of people that has to be there to harvest that and you heeded the call. Galing, ano? And now you're in Luzon. Pag-usapan naman natin, Pastor Henry, ang iyong makulay na background at lingid sa kaalaman ng iba. Marahil, yung mga hindi pa po nakakilala sa inyo, si Pastor Henry po ay isang albularyo dati. Pag-usapan natin yan, Pastor Henry. Sa mga kabataan ngayon, don't know what albularyo is, diba? They're gonna be like, albularyo, what? They don't understand that. Ano ba yung pagiging albularyo mo before, Pastor Henry? If you may allow us to talk a little bit more about that, Pastor. Ang pagiging albularyo ko before, kasi teacher, binuhay ako ng mother ko dahil ang background ng family namin sa mother side ko, sa lolo ko pa lang, mahilig na sila sa pag sinabi kasi albularyo, para ang root word yan is herbalist. From the word, mga herbalist, doon nagsimula kasi yan. So, yung mother ko kasi, may pasugalan before, na yung mga kaibigan niya, yung isa doon, tomboy, na tinatawag ko siyang ate, pero sabi niya, wag mo tawagin, tito na lang. So, ang ginawa ko, tinawag ko siyang ate, tito.
Ate Tito. Ate Tito. So, ang tawag ko sa kanya nun. Pero yung Ate Tito ko na yun is from Bisaya na naka-impluensya sa mother ko. Okay. About sa mga panggagamot, sa mga faith healing na tinatawag. So, ganun. Doon nagsimula lahat yun. So, na-impluensyahan siya. Pero, ang hindi ko alam sa father side ko, kasi kailangan lang ako nagkaroon ng background sa father side ko, sa ninuno ng mga sa father side ko, nalaman ko na sa father side ko pala is mas grabe pa pala dahil I heard na yung pinaka-lolo namin, lolo ko is may mga pagkakataon na bumubuhay daw ng patay. So doon kami nagsimula. So sa father side, sa mother side, may background talaga ng pag-ibig. Tapos, yung mother ko naman, meron siyang sinalihan na samahan sa Pateros, sa Pasig, na ngayon ko lang naintindihan na kulto pala talaga yun. So, sinalihan namin yun. Tapos, ako naman kasi, nung bata kasi ako, mahilig ako manood ng mga cartoons. So, nagkaroon ako ng sabi ko gusto ko rin magkaroon ng power, so ganun, doon na nagsimula natin. Hanggang sa yung mother ko nagkaroon ng sakit, sabi ko sige, gagamutin kita. So umiksan na ako ng ganun. Tapos yung mother ko sabi niya, sige nga, gamutin mo ako. So ganun na nagsimula lahat yun. Nung gumaling siya, syempre usual lang ang nanay pagka may proud na proud niya pag may nakain sabi niya, alam mo yung anak ko nakakagaling niyan, gano'n. So, kinuwento hanggang sa tinesa ko ng kapitbahay namin. Hanggang sa umingay na yung ganung kwento. Tapos hanggang sa may mga nakaabot na pati mga Marines na may mga nagkasakit na Marines, may mga nagkasakit na ibang tao. So, lumalapit na sa akin. Hanggang sa yung tinatawag ko na Ate Tito na kaibigan ng mother ko. So, lalong binus yung ng mother ko na sabi niya, oo, magiging magaling na albularyo yan someday, sa future, sabi niya gano'n. So yun, doon nagsimula yun. Medyo naputo lang noong time na pumasok na yung salvation sa buhay ko ng mga bandang 15. Kasi grade 2 ako nag-start ko na yung preacher By age of 15, doon medyo nag-stop kasi napunta ako ng probinsya. Kaya lang, pagbalik ko, ang nangyari, yung mga taong nakakakilala sa akin na manggagamot nga daw ako. Sabi niya, Henry, nandito ko na pala ulit. Sabi niya, nanggagamot ka pa ba? Sabi ko, hindi na po. Kasi hindi na po kalooban ng Lord sa akin yan. Sabi niya, bakit pwede pa? Baka mayroon pang konti dyan. Sabi niya, gano'n. So yun. So, yung panggagamot, nahaluan din ng panghuhula. Mga gano'n. Tapos, napasama rin ako sa may mga kaibigan ako na may mga, yung tinatawag nila before, orasyon. Yung mga dasal na nasa Latin, ayun. Orasyon. So, doon ako na-involved. Tapos may mga ganun pa. May mga case pa ako na parang yung orasyon na yun, na binigay na yun, one time ginamit ko siya para lang baliktarin yung sitwasyon. Kasi ang nangyari nun, hindi ako sinasama ng kaibigan ko. So, ang ginawa ko, ginamit ko siya para hindi matuloy yung lakad ng kaibigan ko. Sabi ko, ayaw mo isama. So, ginamit ko yun. Kasi alam ko kung paano gamitin yung orasyon na yun So, hindi siya natuloy. Nangyari na gano'n. May mga gano'ng pagkakataon pa na nakakagamit ako ng mga orasyon pa by that time. Nakalimutan ko na, binitawa ko na. Mula nung nasave ako, binitawa ko na lang, kinalimutan ko na lahat yun. pero Pastor Henry, okay, thank you for that, Pastor Henry. Kasi the more that you talk about it, okay, syempre, I grew up in the church, so wala man ako encounter sa mga albularyo. Pero kanina lang sinabi mo pa sa Henry, ng albularyo, parang herbal doctor. Di ba ngayon, uso ang mga herbal? Iba ba? Ibig sabihin nun sa albularyong herbal, sa herbal ngayon, like yung mga gumagamit ng herbs. Ano ba kinaibahan nun? May mystic powers ba ang mga albularyo, Pastor Henry? Sa mga nanguhula na yung mga ganun? May pinagkaiba kasi yung herbal natin ngayon is meron na siyang ng science kasi. Oo, sa atin kasi yung herbal na doon na ginagamit noon na nauwi na nga sa pagiging albularyo is nagsimula lang naman kasi yan yung mga panahon na mga sinaunang mga sinauna na dahil
lalo na sa mga nagkaroon sa mga gera na yung mga sundalo is na nawawala na ng confidence sa lumaban sa mga mananakop. So, ang ginawa ng mga leaders, sorry, yung mga sugatan, syempre, wala kang mabibilan ng butikan pag lumalaban. Ang ginagawa, yung mga tapal-tapal nga. So, doon lang nagsimula ang pagkakaunawa ko, doon na nagsimula. So, doon na yun, yung mga herbal na yan. So, yun, malaki ang difference. Kasi yung ngayon, may science na eh. That's right. So may modern albularyo pala, no? Scientific albularyo. But thank you. Thanks, Pastor Henry. Bago tayo pumunta dyan, bati muna tayo. Magandang hapon kay Miss Chloe Garcia, kay Teacher Tessie. Magandang hapon po sa inyo. No? Si Rajul Franco, Ma'am Merly Mabalot. Magandang hapon po. Si Mampay Agasang. Magandang hapon din po sa inyo. Pero okay. Now let me dig deeper into this one. Please correct me if I'm wrong, Pastor Henry. Pero nakakarinig ako ng mga halimbawa, yung mga tipong may mga sakit na hindi gumagaling or mga tipong may mga kaibang nangyayari, ipinapa-albularyo. Dito na lumalabas yung, tama ba pa Sir Henry, yung tinatawas? Hindi may body odor, yung tawas, yung tawas. Tama ba? Yung kandila na pinapatak, tapos may mga some mystic stuff like, I don't know, pardon the term, like may mga duwende or may I don't know, parang noon. I don't know, Sir Henry. Yung ba yun? Yung ba yung albularyo what you do before? Yun yung influence nung tinatawag ko na Ate Tito before. Kasi from Bisaya, alam mo naman sa Bisaya, mahilig sa mga ganyang so yun yung nakikita kong ginagawa. May mga times pa nga na na sa bala. Na-mention mo yung one time nagka-chat tayo, yung sa bala. Oo, may ganun pa kami sa mga orasyon na kasi before nakatira kami sa Malacanang complex. Tapos, pag lumalabas ako doon sa may Mindiola, kung alam mo yung Mindiola na yan, di ba may mga checkpoint yan na may mga sundalo, mga PSG. Tapos, makikipagkaibigan ako. Tapos, ang gagawin ko, manghihingi ako ng bala, basyo ng bala. Oo, kasi yung bala kasi di ba para may maliit pa siya doon sa dulo, tatanggalin nila yun. Tapos, yung basyo ng bala, ibibigay sa akin. Tapos yung basyo ng bala na yun, palalagyan ko ng orasyon doon sa may tinatawag ko na Ate Tito. Lalagyan ng orasyon yun para daw hindi katablan ng sakit at mga ganun ginagawa ko. Pero sa akin, yung ginagawa ko, kung natatandaan ko nun, pag may magpapagamot, either hahawakan ko siya or gagamit ako ng langis, kahit anong langis yan, tapos kandila, so gano'n, nangahawakan ko yung kandilang gano'n, tapos yung langis, papahirap ko yung certain part ng tao kung masakit o may ano man yan, so hahawakan ko yun gano'n. Dumating din ako sa point na nagkaroon din ako ng yung mga sinasapian, dumating na sa ganyan, dumadayo pa ako ng San Pedro, Laguna. So yun pa, may mga ganun pa akong case. So, almost the same, yung pagkakaalam niyo po, preacher, na gano'n, yung mga kandila, ganun. Opo. Yeah. Pero parang iniisip ko lang, Pastor Henry, parang okay, it's a little bit dark. It's a little bit, on that side. Medyo nakakatakot na siya at a point. Kasi di ba parang may mga sa simula, sige, herbal, ganyan, okay. Pero as it goes deeper, parang it becomes a little bit more deep. If I may use the term, it's becoming more of a witchcraft into that sense. Parang you're toying with the things that you're not even supposed to be there. So how was that for you, Pastor Henry? Hindi ba siya mahirap umalis from that side of the things that you do before to being a pastor? Kasi if you think about it, Pastor Henry, that, okay, if I may use the term, parang it's an extreme points. One, you're an albularyo, which is totally here on the other side, to becoming a pastor. How was that transition for you, Pastor Henry? Preacher yung pagiging albularyo ko na medyo extreme na ang dating is pa ako, grade 2 to grade 4 or 5, mga ganun pa. Yeah. So kaya yung time na yun, may kumbaga may guidance pa ng mama ko dahil lagi kong kumbaga ang pinaka-assistant ko, ang mother ko. Siya ang pinaka-manager ko by that time. So ang nangyayari, siya yung kaya nung naging teenager na ako noon, iba na siyempre, iba na yung hilig ko, iba na yung mga gusto ko na mangyari.
So parang unti-unti, nagde-decline na yung interest ko sa mga ganung bagay. Okay. Tapos hindi na ako sumasama doon sa may pinaka ngayon pwede ko na siya tawagin kulto eh. So sa pateros din ako sumasama noon. Pag pinasama ko ng mother ko, sabi ko ayoko, tinatamad ako sa mga ganun. Hanggang sa doon na, nung lalo lang na-save ako, wala na totally talagang medyo napadali yung pag-surrender ko ng mga ganung bagay sa Panginoon. Kasi doon ko naintindihan na hindi siya kalooban ng Panginoon talaga. Amen. So nakakatuwa naman yung story ng yun. Sige, Pastor Henry, let's do the hilig ng mga Pilipino. Napakahilig ng mga Pilipino ng mga pamahiin, di ba? Tsaka yung mga yung bala na sinabi mo, Pastor Henry, yung mga tinatawag nating anting-anting o yung mga panlaban sa maalas o yung panlaban sa masasamang espiritu o yung mga ganyan. Alam naman natin hindi totoo, pero sa ba nagagaling yung mga yan? Pastor Henry, bakit bala? Bakit hindi kung ano man, di ba? Where is that coming from, Pastor Henry? As in your experience as an albularyo before? Kasi yung sa pagkakaano ko po, Richard, lalo na sa nung nalaman ko yung background nung sa father side namin, yung pinakalolo ko, na doon nagsimula nga kasi kung hindi ako nagkakamali, ang kwento-kwento lang ng mga tito-tita ko sa father side, sabi niya, tayo ay kumbaga, may lahi tayo kay Lapu-Lapu, sabi. Kasi from Cebu, so may ganun. So hindi ko naman tinatake yun kasi tapos doon nagsimula na siyempre parang pakikipaglaban na ganun, kailangan nila ng something na mabubush yung confidence nila para lumaban kasi mga sugatan, wala bagsak na yung confidence nila lumaban. So ang ginagawa ngayon ng mga leaders, yun nga, nagbibigay ng something na mag-encourage sa kanila na ito, magpapalakas sa inyo para magpatuloy kayo lumaban. So doon lang nagsimula yung mga ganung bagay sa pagkakaalam ko. So doon lang nagsimula lahat yun, oo. Pero let me clear na totoo ba talaga yung mga nangyayari na yon? Yep. Kaya yung paggaling, may gumagaling doon sa mga ginagamot ko. Pero lagi po natin tatandaan ang explanation ng science at kahit ako, meron tinatawag na placebo effect. That's right. Saan nagsimula yon? Doon din sa mga sinaunang Pilipino na lumalaban sa gera, may tinatawag na placebo effect na kung saan nabuboost lang talaga yung confidence natin, nabuboost lang para na ano lang talaga yung isip natin. At sa science naman, ina-explain naman na meron tinatawag na self-healing capacity ang katawan. Na pag masaya ka, pagka positive ang outlook mo, natutulungan gumaling. Ayun, ganun lang naman kasimple ang explanation sa mga ganun eh. So, yun lang po. Sabihin, pag pinasaya mo pala isang tao, Pastor Henry, dapat okay na yun, di ba? Sabi nga natin, laughter is the best medicine. Pero nakatuwa, Pastor Henry, again, kasi that's quite a different story for you, but I'm so happy, Pastor Henry, that you are in the right business, which is winning souls for the Lord. Amen. Not hunting souls, ha? Kasi iba yung mga spiritista, di ba? Yung mga ganyan, iba yun, ha? At least ngayon, you're winning souls for the Lord. Now, sige, let's leave that topic muna a little bit, pero nakakatawa yung mga comments natin. Maraming salamat po sa mga comments niyo po, ha? Lalo na si Sir Marco, sabi niya, kaya daw pala hindi siya makapunta sa pinapuntahan niya kasi may mga itim na pusa na duman, no, Sir Marcos. Yeah, pero nag-tip naman, na kailangan lang daw po ibaliktarin ang iyong damit para ikaw ay mapunta kung saan ka pupunta. Ayan, thank you very much, Ma'am Pay. No? Isipin natin yung mga Pilipino tradition sa kakatawa talaga. No? So pag-usapan naman natin ito, Pastor Henry. Sige, so ngayon, nasa ministry ka na, meron bang biggest challenge that you have encountered so far? Kasi I understand, Pastor Henry, you had a recent health situation na maybe you want to share with us, and how was that a testimony for you, Pastor Henry? Ang pinaka-challenge talaga, yun nga, yung case ko ngayon. Kasi ako po ay stroke survivor for almost 4 years. 4 years, no? So, yun. Way back 2021, kasi pandemic pa by that time, although hindi dahil sa pandemic din, ang lifestyle ko talaga hindi healthy talaga. Parang kailan ng kain, kung ano makain. So, ganun lang. Tapos, dumating ang pandemic, wala exercise, walang ano. So, doon nagsimula hanggang sa hindi ko na namamalayan, high blood na pala ako, mataas na cholesterol ko.
So, yun, until April 2021, sa handaan, after kung kumain, after ng Bible study ko, tapos kumain ako, yun nga, yung binibiro ko nga na dahil sa balot talaga yun eh. So, pero actually, hindi talaga siya sa balot. Marami talaga ako nakain nung time na yun. Tapos galing pa ako sa long drive. After, yeah, eto nga, mabagay ko si Pastor Norman, kausap ko noon sa cellphone. After namin mag-usap, kabababa ko lang ng cellphone, tapos pagbaba ko ng ganun, yung pamangkin ko, kaharap yung ganun, at sabi niya, Tito, okay ka lang ba? Sabi ko, yeah, okay lang ako. Gabi nun, pauwi na kami nun kasi tapos na yung Bible study. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang, bakit? Sabi niya, kasi, tabi yung mukha mo. Sabi ko, hindi, okay lang ako. So, sabi ko, okay lang ako, wala akong problema. Sabi niya, hindi ka okay. So, ginawa ko, tinesting ko, yung baso, lumakad ako, okay naman. Kaya lang yung cellphone ko, nahuhulog. Every time nalalakad ako, sabi ko, may problema siguro. Sabi ko yung cellphone, bakit tumatama ka ako dito sa left? Kasi yung left part ko ang may problema. So, yun ang nangyari. Ang nangyari, sabi niya, Tito, hindi ka talaga okay. So, doon ko na-realize, pagtingin ko sa salamin, so may tumutulo ng laway dito, at yun na nga, doon ako tinakbo sa ospital. And at mula noon, dinala ko sa ospital. Imagine na yung hospital ang pinagpuntahan sa akin. Natanggap lang ako sa may Viluna Hospital sa tulong po ng Peñaranda family na para makapasok ako doon. Kasi pandemic mahirap talagang makahanap ng hospital by that time. Sabi nga na, COVID yan. Sabi niya, sige, ganun. So, hindi kami pumayag kasi hindi naman COVID yan talaga. Dahil stroke talaga ako. So, yun. 1 month, hindi, mag-1 month, 1 week pala, 1 week, 2 weeks, no? So, nasa hospital ako. Yung mga tao nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, kamusta na po kayo? Sabi niya, miss na po namin kayo. Sana po makapag-Bible study po tayo. So, medyo challenging sa akin yung ganong bagay na sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, nandito ako sa hospital, hindi ako makakalabas, hindi ako makakapunta doon. Sabi ko, yung burden ko lalong lumalakas, sabi ko, sino magtuturo sa kanila? Sabi ko, ganun. Si Bishop, ginagawa namin ng paraan na may somebody na mag-back up. Kaya lang hindi napapangyari dahil yung mga tinatawag ni Bishop by that time na from Living Water din, mga busy rin at may mga ministry rin na ginagalawan. So, at saka pandemic pa that time. So, hindi talaga magtagpo. So, sabi ko, ano kaya problema? Hanggang isa nung, sabi ko, Lord, bigyan niyo lang ako kahit 1% lang ng lakas na makatayo, makalakad. At sabi ko, hindi na ako makatugtog. Hindi na ako makapagpiano, hindi na ako makapagitara, hindi na ako makakanta. So, wala na akong ministry na babalikan. Sabi ko, anong ministry na lang? And then, pinarealize sa akin ng Lord, nakapagsalita ka pa naman. Kain ka naman ng maayos. So, preaching, ang ministry talaga na babalikan ko. So, sabi ko, yun ang binalikan ko. Kaya, sabi ko, 1 month after kong ma-hospital, nag-pray ako sa Lord na, Lord, kahit konting lakas lang na makatayo, makalakad, pupunta ako sa Bible study ko, sabi ko. And then yun, fast forward 2022, naging mission na siya, inorganize na as mission po ang gawain sa Muson. So doon na yun, medyo challenge, pero ang bait ng Lord, kasi preacher ko, doon niya pa napatanong, nagsimula po tayo mag-Bible study sa Muson. Ang gamit ko lang po is motor, yung TMX. Yeah, TMX. Tapos, sa biyaya ng Lord, dagdagan siya ng wave. Kasi sabi ko sa Lord, sabi ko, ang bagal nung TMX, sabi ko, Lord, gusto ko makarating ng mabilis sa gawain na hindi malilate. Sabi ko, ganun, palit pa kape, pwede niyo papalitan. Dininig ng Lord na magkaroon ako ng mas mabilis doon sa luma kong motor. Kasi, kumbaga, ginagamit ko siya. North to south, ang biyahe nung So, nung nagkaroon ako, sabi ko, pag darating naman ako sa Bible study ko, nababasa ako ng ulan. So, sabi ko, basang polo ko lakat, basang-basa ako darating, sabi ko, Lord, ayoko naman po ng nababasa, sabi ko, Lord. Tapos, pag may mga kasama akong nagtuturo sa mga bata, yung mga pamangkin ko, yan sila Sister Abby,
ang ginagawa ko, kasi bawal ang overloading na nun eh. So, ang ginagawa ko, ihahatid ko yung isa, babalik ako yung isa, hahatid ko yung isa, babalik ko. Sabi ko, mahirap naman yung ganito. Bakit pwede niyo po akong bigyan ng sasakyan na isang kargahan na lang yung mga tao na makakasama ko. And gusto ko yung family ko kasama ko maglilingkod sa Panginoon. Dininig ng Lord yung prayer ko na binigyan kami ng sasakyan sa biyaya ng Lord at yun ang nangyari. Tapos inayos ng Lord na sabi ko, binigyan ako ng Lord after a month na-stroke ako. Sabi ko, yung mabubulong ko sa sakyan. Sabi ko, pero ang buti ng Lord kasi, sabi ko, Lord, gusto ko na talaga makapunta sa Bible study at nakapit pwede niyo po akong pahintulutan makapunta. Actually, si Bishop po, nagpaalam ako dyan. Sabi ko, Bishop, gusto ko pong makapunta ng Bible study. Sabi niya, gusto ko pong mag-drive. Sabi niya, hindi ka pwedeng mag-drive. Sabi niya, ganun. At hanggang ngayon, hinihingi ko po ng tawad kay Bishop yung katigasan ng ulo ko na talagang gusto ko mag-drive. Makapunta sa Bible study. So sabi ko, gusto ko talaga makapunta. Trinay ko mag-drive. One time, punta kami ng Marilao, na kaya ko. Sabi ko, kaya ko mag-drive. Sabi ko, kaya ko makapunta. Hanggang sa ginawa ko, unti-unti kong balikan yung mga tao, na pwede ko pang maturuan, hanggang sa niloob ng Lord na mabalikan ko. At yun, ngayon, although mahirap pa rin, pero sa biyaya ng Lord at sa mga tao, lalo na sa family ko na nakakasama ko, at sa Mother Church na nakasuporta, at lalo na kay Bishop, nagiging magaan. Although mahirap pa rin, nagiging magaan sa mga struggles sa pinaganap. Pero alam mo yung preacher, kahit na ganito yung case, lalo ka na-encourage kasi maraming naka-back up sa likod mo. Maraming ginamit ang Lord na naka-back up. Para kahit mahirap ang sitwasyon, sabi ko, kahit normal ako, mahirap pa rin naman ang gawain. Sabi ko, ganun. Sabi ko, nagkaiba lang talaga na medyo mas mahirap sa case ko. Pero, ang sabi nga sa akin, preacher ng mga tao, sabi niya, pagpahinga ka na lang. Sabi niya, pwede mo na mag-excuse yung stroke mo na yan para itigil mo na yan. Sabi ko, mahirap po. Sabi ko, ganun. Sabi ko, hindi ko naman po masisigurado na pag hindi ako nagpatuloy sa Lord, hindi ako ma-stroke ulit. Sabi ko, ganun. At hindi ko masisigurado yun na walang mangyayari sa akin. So, sabi ko, maglingkod ka at hindi ka maglingkod, magkakasakit ka. E di maglingkod ka na lang, sabi ko ganun. At least nagamit mo pa sa Lord yung buhay mo, sabi ko ganun. So yun lang, doon na nagsimula natin yung mga challenges na yun. Wow, alam mo, Pastor Ernie, naikinig ako sa testimony mo. It's really encouraging and it's really challenging at the same time, and hopefully that goes to the listeners. Pero Pastor Henry, siguro to sum it up, the things I want to ask, saan nanggagaling itong excitement na to, Pastor Henry? Kasi di ba, like may iba tayong mga kasamahan na sinipon lang ng konti, akala mo mamamatay na, di ba? Hindi na makasimba, may nararamdaman na ganyan. Pero ikaw, Pastor Henry, you had an excuse, you had a physical excuse na parang wait, di ba? Talagang wala. You had that stroke and I'm so happy that you were able to recover. But just the same, hindi mo hinayaan yung roadblock na yun physically to stop you, Pastor Henry. Where is that determination coming from, Pastor Henry? Simple lang, preacher, sa kabutihan ng Lord. Doon na nagsimula. Kasi nung nasa hospital ako noon, may nakausap ako na isang mananampalataya. Actually, kapatid to ng hipag ni Pastor Jonathan Iglesia, si Catherine. Tinawagan niya ako, Kuya, kamusta ka na? Kasi mga naging kaibigan ko rin. Sabi niya, kantahan na lang kita. And then, sabi ko, sige. Itsura ko, nakatabingi pa yung mukha ko nun sa cellphone. Tinawagan niya ako. Tapos kinantahan niya ako. Ang kanta niya nun is, sa Panginoon, tapat kailan pa man. So doon ko na-realize yung awitin na noong nga, ang Diyos tapat kailan pa man. Kasi sabi ko, buhay pa ako eh. So ano maibabalik ko sa Lord para tumigil? Anong dahilan ko sa Panginoon para tumigil? At sabi ko, hindi ko kaya talaga na yung mga taong minsan ko tinuruan at ilid sa Panginoon, bibitawan ko lang. At nakita ko ang kabutihan ng Lord na sa kabila nung nangyari sa akin, hindi kami pinagkulang. Imagine, preacher, nagbayad kami sa ospital, malaki, at
ang wife ko lang ang full-time na work talaga. Wala naman talaga tayong work na talagang full-time. Pero sinustain ng Lord lahat yun, preacher. Amen. May sukli pa. Paglabas ko ng hospital, may sukli pa yun. Yeah. Nakabili pa ng ilang gamit na kailangan ko sa recovery ko. Until now, danas namin ng kabutihan ng Lord. So, dun lahat nanggagaling. Alam mo, Pastor Henry, no words can put that into, like how the Lord is amazing in your life, Pastor Henry. Kasi, kung titignan mo, no, parang that situation na na-stroke ka, parang negative yun, di ba, sa nakakarami. Kasi that's, parang may nangyari sa'yo physically and that changed a lot. Pero ikaw, Pastor Henry, you looked at it in a different side na, hey, wait, this is only a challenge, but that became a channel for you to show God's love and how He sustained you more. And that became a testimony in itself. Thank you very much for sharing that, Pastor Henry. At nakakatawa, no? Siguro, before we go further, para lang to put a little bit of space there, but thank you for the testimony, Pastor Henry. Maraming salamat dito sa mga who's tuning in with us. Thank you very much for joining. Si Ate Grace Atake, ayan, thank you for joining us all the way from Japan. Sir Andre Cantileps, magandang hapon po sa inyo as well. So just keep on posting it there. Don't forget to like and tag your friends as well. And yeah, my very good friend, Pastor Norman Gatula, magandang hapon sa iyo, buddy. So hopefully you're safe. And thank you very much for joining us. Now, meron tayong fun. May fun portion tayo, Pastor Henry. Para naman medyo fun tayo kasi I know you're a very fun guy. Dahil ang mga Pilipino, napakahilig natin sa mga superstitious tayo at mga traditional, mga pamahiin natin. Kaya nga nagpapaanting-anting tayo para iwas malas, di ba? O, Pastor Henry, meron akong pa-quiz sa'yo. Meron tayong mga traditional Filipino New Year superstitions, okay? So, meron akong blank, kailangan sagutin mo agad to, Pastor Henry. Ready ka na? Alright, sige. Yan ang gusto ko sa'yo, Pastor Henry. Ready na. Okay, o una, magpaputok para matakot ang mga blank. Bakit nagpapaputok pag New Year? Para matakot ang mga blank. Una, hindi yan kapitbahay yan. May masasamang espiritu yan. Masasamang espiritu yan. Masasamang espiritu. Pero I have this research na nagsimula talaga yan, mga paputok na yan, sa mga Chinese kasi. Diyan na magsimula naman, di ba? So Chinese yan. That's Na right. ang pinagbulan talaga is yung tinatawag na yung legend of Nian. Si Nian is a monster. Ang ibig sabihin ng Nian is year. Year, okay. So year, monster siya na sa kwento is galing siya sa bundok na every year bumababa siya para sirain yung kabuhayan ng mga tao, villages. Yeah. And then, yung mga tao, every year, taon-taon na lang, natatakot silang lumabas ng bahay. So, ang nangyari ngayon, may isang tao na lumaban dun sa monster. Okay. So, yung monster na nilabanan ng isang matandang lalaki na na-discover niya na yung monster na to takot sa kulay pula. Second, Okay. takot sa ingay. So, yun yung mga pinanglaban niya nun. Aba. Kaya yung ano natin na yan, na-adapt na natin yan. From Chinese, story yan That's So, right. yan yung That's legend yan. So, na-adapt Pastor natin Henry. yun. Oh, yun. Yes, Thank you, Pastor Henry. Para sa trivia, again, sa mga nanonood lang, napapag-usapan lamang yung mga Filipino New Year superstitions. Doon hindi tayo naniniwala, pero syempre, may mga nakagisnan na, gusto natin ng konting background lamang. Okay, ito pa, pangalawa. Pag New Year, buksan lahat ng ilaw para maliwanag ang blank. Pastor Henry. Ang bahay? Ang buhay? Siyempre, pagkatay kasi Manila ang bahay. So, ang buhay. Yan, mas Yeah, maliwanag ang buhay at kailangan maliwanag ang taon. Yan ang sabi na. Yes. Yeah. Isa yun, hindi ko na naidagdag. Yan, kailangan yun yung liwanag. Takot sa liwanag yung monster na yun doon sa kwento. Isa yun. So, nalimutan pa lang. Pwede rin yung mga viewers natin makikisagot, nakakatuwa. Thank you very much, Pastor Bong, sina Mampayo, sina Ate Denise answering. Ayan, okay, game. Next one. Kailangan daw pag New Year, buksan lahat ng bintana, pinto, cabinets, drawers para pumasok ang blank. Swerte. Ayan. Dapat bang maniwala sa swerte, Pastor Henry? Biroan po namin dyan dahil ngayon, alam ko naman katotohanan, sabi lang, wag ka maniniwala sa swerte kasi
Baka malasin ka. Oo. So, bira lang namin na yan. Pero hindi na po para maniwala sa swerte. Kasi, ang ano naman, idea naman swerte is gusto natin may magandang mangyari sa buhay natin. That's right. At wala naman pwedeng magbigay ng magandang buhay sa atin, kundi ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. That's right. Cometh down from the Father with no variables as neither shadow of turning. So, ibig sabihin, ang Lord, pag nagbigay sa atin ng magandang buhay, syempre, ako naman, hindi naman para ang Diyos magbigay ng mga bagay na hindi maganda. So, lahat naman binibigyan ng Diyos sa atin. So, hindi na tayo para That's maniwala right. sa swerte pa. That's right, Pastor Henry. Now, ito, Pastor Henry, sige, let's go to the next one. Magsuot ng polka dots. Bakit? Blank. Bakit nga ba gusto ng polka dot, Pastor Henry? Swerte daw. Again, swerte ba naman yun? Kasi yung bilog kasi nagsisimbolize sa coins, barya, pera. Yun naman po yan eh. Oh, so, hindi na tayo, again, kung Kristiyano ka, hindi na tayo para maniwala sa ganyan. So, huwag ka na magsuot ng polka dots. Yan. De, pero biro lang, pwede naman. Pero hindi na kailangan na mamaya. Okay to. May nakikita rin ako nito gumagawa, Pastor Henry, ha? Mag-alog ng barya sa kamay or naghahagis ng barya pag New Year para maging blank. Para maging buo? Ano? Ay, hindi ko na. Yan. Di ba sinabi nila tradisyon to, yung mga gumagawa pa nito, ha? Yung mga nag-alog ng barya para maging mayaman. And then, fortune, di ba? So, guys, next question natin, Pastor Henry. Ito, hindi ko alam mo to. Kumain ng pansit para humaba ang blank. Ang buhay. Di ba? Alam natin yan. Hindi, Preacher, may tanong ako. Kung kumakain ka ba ng pansit para humabang buhay, kailangan mo pa bang mag-pray? Diba? Diba? Kasi diba, parang sasaliwa siya dun sa katotohanan na kung mahaba ang buhay mo sa pansit, ba't kailangan mo mag-pray? Samantala, di ba tayo nag-pray para bigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon? That's So, right. hindi na tayo para maniwala dun. That's right. Tsaka paano naman kung hindi ka mahilig sa pansit, gusto mo spaghetti. So, hindi pansit. Okay, ito pa. Ito, mahirap na tanong to. Pastor Henry, mahilig ka ba sa math? Medyo. Ayan, numbers po to, ha? Numbers. Okay. Gaano karaming uri ng bilog na prutas ang kailangan ihain pag New Year? 12? Tama. Bakit 12? Kasi para swertehin ka sa isang buong isang taon. Yun, bilog. Siya alam na di ba, sorry. Tsaka bilog siya, di ba? Dapat bilog. Bilog, kailangan bilog. O, ito pa, ito, ewan ko na lang, malamang. At saka ano doon, Preacher, hindi ako naniniwala doon na swerte yung mga prutas na bilog na ano. Kasi kung swerte talaga yun, hindi bibenta ng mga nagtitinda yun. Oo nga, kaya nagmamahal actually eh. No? Yes, yes. Tama yan, PMJ. O, parang Dragon Ball lang daw yan. Kasi ang kumpletuhin natin. Okay, ito pa. Tumalon ng 12 a.m. para ikaw ay blank. Tumangkad. Matanong ka ba, Pastor Henry? Ngayon hindi na. Dati, pero maraming masasaktan dito. Yung mga napagkaitan ng kahit gaya ko na nakakasama na ng loob. Lagi kang tumatalon pero wala naman nangyayari. So, hindi siya. Yan, feeling ko Yes, nga. Kasi ako ay 40 years old na. Ay bawat taon tumatalo. Wala na nangyari. Sabi ko, wala na, hindi totoo yan. So, Wala. joke lang yan. Ito, Pastor Henry, uso to ha, lalo na nitong 2024. Kumain ng 12 na grapes sa ilalim ng lamesa para magkaroon ng blank. Hindi ko. Ay, nako, tingnan natin. Parang alam ko nag-trending lang siya dahil sa isang artista na kumain sa ilalim ng lamesa. Sige, titingnan natin ang mga sagot ng netizens. Uso to ngayon, kumain ng 12 grapes. 12 grapes. Kakainin mo siya sa ilalim ng lamesa para magkaroon ng, kailangan po makita yung mga viewers po natin. Alam natin to. Yan. Sige, gusto ko si Pastor Norman ang sumagot kung nandyan pa siya, di ba? Kasi malay mo, di ba, Pastor Henry? Ayan, sabi ni Ma'am Nora, ayan, para magkaroon ng love life. Pastor, feeling ko si Pastor Norman. Mukha kumain yan. No, tingin mo, Pastor Henry. Mukha kumain yan. Mukhang hindi lang 12, ano? Mukhang naman. Diba? So, anyway, maraming salamat dyan. Nakakatuwa naman yan. Pero Pastor Henry, tayo nagkakatuwaan lamang. At
again, sa mga nanonood sa atin na mga kaibigan namin, tayo po ay pag-Kristiyano na, hindi tayo naniniwala sa mga pamahiin. Tama yung sinabi ni Pastor Henry, dahil ang ating quote-and-quote na sinasabi ng mga taong luck or swerte, ay actually hindi. That's blessing that's coming from the Lord. But let me ask you this last, Pastor Henry. You've been through a lot of challenge, and when you look at your life history, okay, napakakulay. Galing ka sa may balisong, lumati ng camp, pero na-save ka, naging pastor ka, dating albularyo, and dami mong sinabi tungkol na experience dyan. Pero ngayon, tapos nagkaroon ka pa na stroke ka pa, Pastor Henry, tapos now you're back in the ministry. Parang napakaraming dahilan para sabihin mo, you know what, ayoko na. Gusto ko na mag-backslide, do what I wanna do. Pero nagpapatuloy ka, Pastor Henry. How do you sustain itong steadfastness na to sa ministry, Pastor Henry? Any closing remarks to the people who's listening to be encouraged by your story in life, Pastor Henry? Preacher, bago ko maging pastor, bago ako mag-church sa Living Water sa May Santa Mesa, galing na ako ng backsliding stage talaga. So, doon talaga ako nang galing. At naranasan ko yung buhay na malayo sa kalooban ng Panginoon. So sabi ko, hindi ko na siya para gawin at ayokong, lalo na ngayon may family na ako, sabi ko ayokong makita ng family ko, lalo mga anak ko, no, lumalaki, na yung buhay na malayo sa kalooban ng Panginoon, makikita nila. Actually, ang pinaka bottom line talaga is yung family ko. Yung prayer ko kasi before, nung nasa backsliding stage ako at nagsisimula ako ng pamilya, sabi ko, Lord, gusto kong pangunahan ng family ko sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko makita nila kung gaano kakabuti habang pinaglilingkuran kita. So, sa lahat ng to, family pa rin talaga ang naging na binigay sa akin ng Lord para magpatuloy, para maging kahit sa biyaya ng Panginoon, matibay, na sabi ko, walang dahilan para umayaw kasi mga anak ko nakikita ako. Sa ngayon, 2 at nagiging 3 na siya. Sa biyaya ng Panginoon, sabi ko gusto ko makita ng family ko yung kabutihan ng Lord. At hanggang ngayon, every time na may mangyayaring maganda sa buhay namin, i-share ko sa mga anak ko, sabi ko, ayan, kaya-pray lang natin kagabi, binigay kagad ng Lord yung prayer natin. So, sa ganung paraan na nagpapatuloy sa Lord, yung blessing ng Lord, tuloy-tuloy din. Yung kabutihan ng Lord na paano kami ingatan sa bawat biyahe namin, sa araw-araw, at lalo na ngayon, na sa ganitong case ko, nagkaroon pa kami ng baby ng aking wife. So sobrang pagtitibayin ka talaga ng kabutihan ng Panginoon. So yun lang lahat talaga yun. Amen, Pastor Henry, and we are with you and we're praying for you at nakaka-encourage ang iyong life testimony and we pray na marami ka pang buhay na ma-lead para to know Jesus and to grow more in their faith in the Lord. Pastor Henry, okay lang ba if you can close us in a word of prayer and as your testimony has been a blessing to many? Yes po, sige po. Tayo pong lahat ay manalangin, dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito binigay niyo po sa inyong abang lingkod. Salamat po sa buhay po ni Preacher Jesse Bernales, Panginoon, na naging daan para ang buhay po ng inyong lingkod ay maikwento sa nakakarami, Panginoon. Nawa, ang dalangin ko po ito po ay makaabot sa makakarami, Panginoon, na sa lahat ng bagay na aming nakagisnan sa aming tradisyon dito sa Pilipinas at sa mga nalalaman po naming mga pamanhiin, Panginoon, hindi po ito ang dapat na maging basihan ng buhay po namin, kundi, Panginoon, ang kabutihan niyo po ang Panginoon, ang aming panghawakan, na sa lahat ng bagay nito, Panginoon, hindi namin dapat paniwalaan, kundi panampalatayanan namin ang inyong kadakilaan sa aming buhay, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa oras ito, pagpalain niyo po ang mga nakapakinig, Panginoon. Nawa, pagpalain niyo po ang ministry na ito na pinangungunahan po ni Preacher Jesse, at sa kabila po, sa kabuuan po ng kanilang gawain, ng kanilang church, maging ng Living Water, Panginoon, nawa, pagpalain niyo rin po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat churches na meron po kami, kinabibilangan po namin, lalo na po ang aming bishop, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras ito, nawa, ingatan niyo po kami sa mga natitira pa pong oras. Ito po ay aming panalangin
sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So maraming salamat din po, Pastor Henry, and of course sa lahat po ng mga nanood, nating mga kaibigan, and shout out din po kay Pastor Norman for helping me link us together, Pastor Henry, and kay Bishop Fred, and of course kay Pastor Bong ng Zion for this opportunity. We have this one. So, muli, Pastor Henry, we are with you. We're excited. Someday, hopefully we can see you in your mission field in Luzon. Sa hindi Mindanao at hindi Visayas, sa Luzon yan. Pero maraming salamat po again in your testimony. And to all of our viewers, thank you for joining us today. Please stay tuned for our next episode together. Let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited, all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Bye-bye.